Bumalik muna tayo ng bahagya bago ng pangyayari habang makikita natin si Sang-ho sa loob ng silid kung nasaan naroon si Gyeongbong sa sandaling ito ay magising. Napapabuntong hiningang nagsabi si Sang-ho na naginhawaan siya dahil narinig niya na wala sa panganib ang buhay nito, at kinabahan siya na baka may nangyaring masama. Natanong din niya kay Gyeongbong kung bakit ito tumalo ng ganoon upang tanggapin ang atake para sa kanya. Hindi naman kaagad nakasagot ang babae. Pero matapos ng ilang saglit ay natanong niya kay Sang-ho kung ano sa tingin nito ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Kaya napaisip ang lalaki at sinagot na marahil dahil sila ay magkakampi na parehong magkasama sa isang sekretong misyon. Nang bigla na lang mayroong bagay ang tumama ng napakalakas sa mukha ni Sang-ho kaya makikita natin ang nakakatawa nitong reaksyon habang tumatalsik ang laway nito palabas sa kanyang bibig. Nagugulat namang natanong ni Sang-ho kay Gyeongbong kung bakit bigla na lang nitong itinapon ang una na gawa sa kahoy, pero nag-aapoy sa galit lang siyang tinawag ng babae na isang tanga. Napakagat siya bigla sa kanyang ngipin sa inis, kasunod ay ang buong loob nitong pasigaw na pagtatanong kung hindi pa ba ito halata at inamin na hindi niya matiis masaksihang mamatay ang taong gusto niya. Si Sang-ho na naguguluhan ay natanong kung ano ibig nitong sabihin na gusto at kung siya ba ang tinutukoy niya. At dahil hindi pa din maunawaan ni Sang-ho ang kanyang pag-amin, muling nag-apoy sa galit si Gyeongbong at pinagsabihan ito habang hawak-hawak ang una na gawa sa kahoy na dapat ay mamatay na lang ito at siya ngayon ay lumabas ngayon din. Pabalik sa kasalukuyan habang napapatakip si Sang-ho ng kanyang mukha matapos itong maikwento. Samantala si Soryong ay natigilan lang sa kanyang kinatatayuan dahil sa kakaibang pangyayari. Tanong niya kung siya ba ay pinalayas dahil doon, na pinasang-ayunan ni Sang-ho. Si Hwayon ay napaangat ng kanyang kamao at nagagalit na ipinahayag sa lalaki na ito'y nakakahiya at dapat ang itinapon sa kanya ay kutsilyo at hindi una nagawa sa kahoy para namatay na ito kaagad, habang si Soryong ay napatakip na lang ng kanyang mukha, samantala si Solpyo ay nagsabi na dapat may lason din itong kutsilyo. Hindi alam kung saan siya makakatulong, natanong ni Soryong kung ano ang gusto nitong itulong sa kanya dahil nakakuha na ito ng pag-amin kaya wala na siyang may maisip na kailangang gawin. Paliwanag ni Sang-ho, na gaya ng kanyang sinabi ay wala pang babae ang may nagtapat ng damdamin sa kanya noon kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin, lalo na't si Gyeongbong pa ito. Napabuntong hininga na lang si Soryong at nag-isip kung ano ang pwede nitong magawa. Maya't-maya pa ay mayroon siyang naisip na mabuting ideya kaya natanong ni Sang-ho kung ano ang patungkol dito. Agad namang nagsabi si Soryong na una, pwede ba siyang sumunod sa kanya ng saglit? Makalipas ng ilang minuto ay tumungo tayo sa loob ng isang gusali, dito ngayon ay makikita natin ang pagbukas ni Soryong ng pintuan ng isang silid kasama si Sang-ho. Sa sandaling sila ay makapasok, tinawag ng ating bida si Yowa at tinanong kung pwede ba siya nitong tulungan ng saglit. Kasunod ay ang pagsasabi niya habang tinutukoy si Sang-ho na hindi man niya ito magugustuhan, pero pwede ba itong kumuha ng kaunting yang energy sa lalaki? Na ikinagulat lang ni Yowa. Agad namang lumapit si Sang-ho kay Yowa at inilagay ang isang daliri nito sa kanyang bibig, at doon pinaliwanag ni Soryong na nagbabago ng anyo si Yowa sa itinuturing na pinakamagandang babae nang nakuhanan niya ng yang energy. Kaya kung kukuha si Yowa ng yang energy ni Sang-ho ay magbabago ito. Natigilan si Sang-ho dahil ang babaeng naging anyo ni Yowa ay walang iba kundi si Gyeongbong. Saad ni Soryong na ito'y gaya ng kanyang inaasahan, at ang ibig sabihin nito ay gusto din ni Sang-ho ang babae. Samantala nanginginig at napapangangalang na natanong ni Sang-ho kung ito nga ba ang tunay na nasa kanyang puso. Hinawakan siya ni Soryong sa kanyang likod at saad na dahil nakatanggap ang isang lalaki ng pag-amin, hindi ba't kinakailangan itong sumagot kaagad, na sinagot ni Sang-ho na ito'y kanyang naiintindihan at nagpasalamat sa ating bida. Matapos noon ay dali-dali siyang tumakbo pabalik kung nasaan si Gyeongbong. Kaya nasabi ni Soryong na pangatlong beses niya na ito ngayong nailigtas. Ngunit mayroong importanteng bagay na naalala si Soryong kaya sabi niya na hindi ngayon ang oras para sa ganito. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang alaga na si Cho at pansin niya na tapos na ito sa pagpapalit balat at bumalik na ang mga paa nito sa dati, kaya napagdesisyonan niyang pumunta sa matandang patriarka para kunin pabalik ang dalawang maliliit na centipede. Ngunit bago noon ay mayroon siyang napansing bagay na kakaiba na umagaw sa kanyang atensyon. Doon sa tabi ng tahimik na natutulog na si Cho ay ang dati nitong balat. Naunawaan niya na lumaki ang katawan ng kanyang alaga kaya ang natanggal na balat nito ay naging malaki din. Nang bigla niya na lang naalala ang sinabi ng kanyang ate na si Solpyo,
sinasabing ang pagkain nito ng masasarap na pagkain ay nagpapabuti ng kanyang pakiramdam. Dahil dito, nagpalabas siya ng nakakatakot ng ngisi kaya naagaw ang atensyon ni Yowa patungo sa kanya. Kasunod habang hawak-hawak sa kanyang bisig ang dating balat ni Cho, sumigaw siya ng ito na ang solusyon. Ang husk o keratin, ang panlabas na balat na naiiwan pagkatapos ng pagpapalit balat ng insekto o centipede. Nagmumukha itong simpleng balat lang sa panlabas, pero ito'y napupuno ng sustansya gaya ng protein, calcium at minerals. Kaya ang mga insekto ay kadalasang kinakain ng kanilang sariling balat upang mabilis na maibalik ang kanilang enerhiya pagkatapos ng pagpapalit balat. Subalit dahil sinimulan ng ating bida ang proseso sa paggamit ng masustansyang inner core, marahil hindi na ito kailangang kainin ni Cho. Naisip ni Soryong na hindi ba't pwedeng makuha ng dalawa nitong centipede ang natitirang inner core sa balat kung ito ay kanilang kakainin. Kaya habang tahimik na natutulog si Cho, inutusan niya si Yowa kung pwede niya ba itong hatiin sa maliliit na piraso para sa kanya. Na may tuwang sinunod ni Yowa. Samantala, tumungo tayo sa loob ng silid ng matandang patriarka habang makikita natin ang isang maliit na centipede na nilalaro ang isang bagay. Kasunod ay ang pagtulak niya dito pababa sa lamesa kaya nagalit ang matandang patriarka. Sa inis ay pinagsabihan niya itong maliliit na insekto na manatiling hindi gumagalaw ng ilang sandali dahil kung ito'y magpapatuloy ay ibabalik niya ang mga ito kay Soryong, bagamat kahit na ganoon ay hindi siya pansin ng mga centipede at nagpatuloy lang sa paggawa ng kaguluhan sa loob ng silid. Makikita naman natin ang pagsilip ni Soryong sa pinto, dito ay pansin niya ang paghihirap ng husto ng matandang patriarka. Kaya pumasok siya at nagsabi na narito na siya ngayon habang daladala ang isang supot, saad ng matanda na ito'y perpekto at nag-utos na kunin ang mga insekto ngayon din. Dagdag pa nito na ayaw nilang manatili sa pwesto kahit ng ilang saglit at ito'y mas nakakapagod pa kesa sa pag-eensayo ng martial arts, subalit napatawa lang si Soryong habang nagtatago ang mga centipede sa likod ng paa ng matanda. Pansin na sila ay nagpapalabas ng galit, naisip ni Soryong na mukhang sila ay mayroon pa ding sama ng loob. Kaya ipinalabas niya ang isang supot sabay tanong kung ano ang gagawin nito sa dinala niyang merienda gaya ng ipinangako niyang inner core dahil nagagalit pa rin sila, na umagaw sa atensyon ng mga maliliit na insekto. Kasunod ay ang parang napipilitan nilang paglapit kay Soryong, kaya natutuwang naisip ng ating bida na ang mga bata nga ay talagang hindi nakakatiis sa merienda. Sa sandaling makalapit ang dalawa nitong alaga, ibinigay niya itong mga balat sa kanila habang nagsasabi na ginawa niya ito upang madaling makain. Sinubukan naman agad nitong dalawa ang dala ni Soryong, kung saan ang ito ay kanilang matapos kainin ay nagpakita ang mga ito ng matinding saya kaya natanong ni Soryong kung ganito ba ito kasarap. Dagdag pa ni Soryong na marami pa nito sa kanyang kwarto kaya ito ay kanilang kunin, dahilan upang agad na umakyat ang mga maliliit na insekto sa kanyang katawan. Matapos noon, nagpaalam si Soryong sa matandang patriarka na siya ay aalis na at nagpasalamat sa pag-aalaga sa dalawang centipede para sa kanya. Sapagkat pinagsabihan lang nito ang mga maliliit na nilalang na siguraduhing makinig sa kanilang ama. Makalipas ng ilang minuto sa loob ng Beast Palace, tumungo tayo sa isang pasilyo habang tahimik na naglalakad si Soryong kasama ang dalawa nitong alaga. May tuwa niyang naisip na kumakain ang mga ito ng mabuti kesa sa kanyang inaasahan, at kung magpapatuloy ang mga ito sa unti-unting pagkain ng inner core gaya nito, marahil silang dalawa ay magpapalit-balat din sa mas lalong madaling panahon. Sa sandaling marating nito ang labas ng isang silid ay naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagtawag ng dalawa sa kanya. Ito ay si Sangho na kasama ngayon si Gyeongbong, nagsasabi na hinihintay nila itong ating bida. Tanong ni Soryong sa babae kung siya ba ay talagang gumaling na dahil naglalakad na ito, sagot nito na dahil sa kanya ay mas naging mabuti siya. Dagdag pa nito habang nahihiya na sila ay pumunta roon para magpasalamat, dahil narinig niya na mayroon siyang pinaunawa sa hangal na kasama niya. Papasok sa silid, wika ni Sangho na hindi niya kailanman makakalimutan ang kabaitan ni Soryong, pero giit ng ating bida na tinulungan niya lang itong makumpirma ang kanyang nararamdaman. Habang itinuturo ang natitirang balat ni Cho, tinawag ni Soryong ang dalawang maliit na insekto at sinabihan na tingnan ang lahat ng merienda. Si Sangho na namamangha sa kanyang nakikita ay natanong kung ano ang bagay. Bagamat ang isa nitong alaga ay nagawa namang matigilan, habang ang isa ay nasabik sa nakikitang pagkain. Paliwanag ni Soryong na ito'y nalaglag na balat ni Cho, at sa tingin niya ay mayroon pa itong enerhiya ng core kaya ipinapakain niya ito sa mga maliliit.
Agad na inilagay ni Soryong ang mga centipede sa sahig at nag-utos na maghintay muna sila doon dahil gagawa pa siya ng maraming merienda para sa kanila. Natuwa ang isang centipede dahil dito, pero ang isa ay patuloy lang na natitigilan. Nakikita itong pananabik ng isa, sabi niya na bibigyan niya ito agad kaya maghintay lang ito ng kaunti. Bagamat napalingon si Soryong dahil sa kakaiba nitong nararamdaman. Dito ngayon pansin niya ang isa nitong alaga na hindi umalis sa kinaroroonan at nag-aapoy sa galit kaya natanong niya kung ano ang problema. Nang bigla na lang itong nagpalabas ng isang malakas na sigaw na siyang ikinagulat ng lahat sa loob ng kwarto. Kasunod ay ang pag-iyak nito ng todo kaya nabahala si Soryong. At habang nasisilayan niya ang patuloy na pag-iyak ng kanyang anak, natanong niya sa sarili kung bakit bigla na lang siyang naging ganito.